Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon ang eto, yan. Nangilabot ang mga senador sa mga mas natuklasan pa na, na kung ano ho mga kabalbalan dyan sa operasyon po ng Pogo. And then, isa rin hong balita rito, para sa akin mas mainam na itong itong dati nating itong pasugal ng gobyerno, itong PCSO kasi may pakinabang eh. Hindi katulad ng Pogo, puro sakit ng ulo. O ngayon, ito hong operasyon ng Lotto, yung traditional Lotto ay palalawigin po. No, habang yung Pogo ay tutunawin na ho ng gobyerno. Kasi nga, ang gustong mangyari po nito ni Narisa Ontiveros at ni Gatchalian, di ba, magkaroon ng executive session, kasama si Alice Goo. And then, eto hong national security people natin, sila ho ngayon yung nag-imbestiga ng malaliman. Nako, what they have found out ay, alam niyo ho kung ano, ha? Meron palang sabwatan itong mga taga-Pogo sa mga sindikato na siyempre pag sindikato gumagawa ng illegal, 'di ba? So talagang terrible ang nagiging social cost nitong Pogo. Bagamat ang naipapasok nitong pondo rito sa atin dati, umaabot ito ng nasa 65 billion pesos, mahigit pa. Taon-taon ho yan. Malaking tulong yan para sa mga panggastos ng ating gobyerno. Bawas kumbaga sa inuutang para lamang sa panggastos, 'di ba? Pero eto nga ho, dati pinagtatanggol natin 'to, maraming natutuwa naman talaga sa Pogo kasi nga ang ganda ng paliwanag ni dating Pangulong Duterte, bagamat ang China mismo umaayaw diyan sa Pogo, 'di ba? Pero dahil nga sa pera na matatanggap at minsan nga hong nadulas ang dila nito ni Harry Roque na ang presidente Duterte raw ay minatatanggap na tawag diyan na financial parang support parang gano'n, 'di ba? Tapos biglang binawi niya ng kinambyo niya ng konti, sa ang gobyerno ang tumatanggap, 'no. Sana totoo. Sana totoo na, walang natatanggap si dating Pangulong Duterte, kumbaga payola, 'di ba, DJ Gans, parang ano na gano'n, oo. Kasi ang dahilan kasi kaya pinasok dito sa atin ang Pogo noon, bagsak ang ekonomiya, 'di ba? Kumbaga, kapit tayo sa patalim. Tapos nung nakaahon na tayo, naku, eto na ho, 'di ba, samut-sari na hindi magagandang pangyayari. Ang pagkakaiba ho kasi rito ng Pogo, eto hong mga ahente diyan sa Pogo, meron silang tina-target na quota. Kailangan nilang ma-hit at 'pag hindi nila na-hit, bugbog sarado sila. Tapos meron pa diyan na gaya ng ginagawa dati ng mga Indiano tsaka ng mga African tsaka 'tong mga Pakistani na manggagaya, mangi-scam sila ng tao. Yan ang gawain nila dati. Ngayon, diyan ho naman sa Pogo, ginagawa na rin diyan pati yung mga yung sa parang katulad ng e-coins, yung mga gano'n, mga investment, mga ganyan. Tapos meron kayong sariling pera, putragis. Pero yung perang yun, virtual money, babayaran mo yun. O, tapos merong malaking value. Putragis, hindi mo naman magamit. Marami silang mga kabulastugan na ginagawa diyan. And then recently merong isang picture na hindi ko lang pwedeng pakita dahil grabe talaga yung itsura. Yung lalaki ho, tad ng latay sa buong katawan niya, braso, likod, tapos nakaposa siya doon sa kama. Okay? Yeah, the Bitcoins, tama. Thank you. Yan. Nandun siya sa kama. Alam niyo ho ba nakatakas yun recently? Yung pictures kasi galing sa ABS-CBN. So, um, nung ini-inspection physically katawan niya, ang dami niyang latay. Talagang totoo na merong torture na nangyayari diyan. At yun na nga yung istorya diyan. Eh, ginugulpi sila kapag hindi nila nahi-hit yung kanilang quota. Regardless, Chinese o anumang lahi, pare-pareho po ang trato. Gulpi ka kapag di ka nakahit ng quota.
Sabi ni ano, ni Besyen, totoo po daw 'yan. Sabi ng anak ko kasi tinanong ko, pinapagalitan nga daw mga Chekwa na 'di maka-achieve ng yung quota nila, 'yan 'no. Tagay gumawa ng mali, yun daw pinapatay nila, tamo. And then meron din ho tayong isang kaibigan na may mga kakilala sila na driver ng, mga pogo. Alam niyo ho ba kung saan kinukuha yung mga empleyado na dumarating dito, yung sinasabi na there were traffic? Ah, Dinediretso po 'yan sa US Embassy. Hindi po kumbaga US Embassy ho ang pumi-pick up sa mga 'to mula sa airport. Then pagdating diyan sa US Embassy sorry ha, Chinese Embassy, kinukuha po ng Chinese Embassy sa airport yung mga empleyado na nadala rin sa Pilipinas. Tapos sila naman ho, tinutukoy kong tao, susunduin nila ito gamit yung kanilang mga personal na van na pinarerentahan nila sa Pogo. Tapos sila rin yung driver. Oo. Tapos yung mga empleyado, kasi may mga Pogo ho, na wala silang tulugan. Meron lang ron sleeping quarters for ano lang short period of time. 'Di ba? Tapos uwi na kayo. Pero hindi ho sila makagala ng malaya kasi lagi ho silang may escort. Tapos sabi nga niya, minsan raw nakita niya nung driver tsaka nung pahinante yung pera. Naku, nasa plastic bag lang, hindi na ho kasya sa wallet. Plastic bag. Kung saan pumunta tong mga ahente na may pera, yun lang ang bitbit nila, plastic bag. Nililibre naman sila. Ang tulugan nitong mga driver doon sa parang maid's quarter, ganon. No? Tapos may bugbugan ding nangyayari kapag hindi nakakahit ng quota. Pag nahihit yung quota, yun, maganda yung trato sa'yo. Kaya lang ang problema, yung mga naloloko nila, okay lang po yung legit na gaming eh. Okay lang yun, walang problema ron eh. Kaya nagiging problema natin yung mga pansisindikato nila, pangi-scam nila, pangi-estafa nila, yun yung nagiging problema natin. Tapos yung human trafficking. Grabe yung kung i-imagine natin yung dating yung base sa explanation ni dating Pangulong Duterte kung ano ba ang Pogo, gaano kaganda ito. Kasi meron yan sa meron yan sa Cambodia, Vietnam, Thailand. Yan, meron yan. And actually, parang panahon pa ni Digong, 40% na ho ng Pogo, no, ay nagsara na at naglipatan na nga po dun sa mga bansang nabanggit ko. Ito yung mga ito yung mga Pogo na mga matitino, yung mga naglayasan. Kasi hindi nila nasisikmura na meron silang katabing establishmento na involved din sa Pogo pero illegal yung ginagawa. So para hindi sila madamay, so sila ho yung mga nag-alisan. Yan ay nanggaling dun sa kasi nabasa ko uli kanina yung paliwanag ng dating BIR commissioner noong time ni Duterte. Ngayon, doon sa budget hearing, sinabi niya kung ano nangyari na. Myanmar meron din. Naglaalisan dito sa Pilipinas. Kasi pagsama ng pasama, pagulo ng pagulo, ang Pogo. Yung mga pumapasok, yun yung mga talagang mga sindikato. So ano ho ang naiwan sa Pilipinas, sindikato? Ano problema natin? Bakit nangyaring naiwan ng mga sindikato rito? Bakit dumami rito at naging magulo na? 'Di ba? Kakulangan sa tamang pagpapatupad ng batas, kakulangan doon sa mga pag-i-inspection regularly, mismo ang PAGCOR na tao nila. Kasi yung gaya ng binanggit ni Alice, doon sa Pogo, sa Banban, ay meron pong nakabantay roon palagi 24/7 na mga taga PAGCOR. Pero yung mga yan wala ho silang nai-report kung ano mang discovery na mali, 'di ba? Bakit? Siyempre alam niyo na naaabutan. 'Di ba? Uso sa mga Chino ang korupsyon, ang lagay, ang suhol. Sila ho ang author ng suhol sa buong mundo. Kaya nga tinawag silang incheck kasi talagang kala mga insekto sila. They swarm like insects. At ngayon, ganun ho yung nangyayari sa atin. Alam niyo, totoo ngayon, hindi na nga ho malaman eh.
Kung saan-saan ang merong pogo. Hindi katulad nung dati nati-trace pa. Now, recently, ah, ang meron hong bagong na-raid, Pampanga area na pogo. Oh, grabe. Saklap, 'di ba? Ang pamana, sabi nga, ang kantsawan nga ganire. Ang pamana daw ho ni Pinoy ay BPO, no? Ang pamana ni Apo Lakay ay PCSO, 'di ba? Ang pamana ni Digong Pogo, anak ng baka. At dahil nga ro sa ano, meron pa silang na-discover na involved po sa national security natin. So anong ibig sabihin nito? Pagka sinabi yung involved o may kinalaman diyan sa ah yan pag diyan ho sa binabasa ko 'to. Teka ha. Dapat pala kung Chinese embassy pala nagpi-pick up sa mga Chinese national para maging worker sa Pogo, palayasin ang Chinese embassy dito sa Pilipinas. Palagay ko palayasin po talaga yung mga kasalukuyan na nasa Chinese embassy. Kasi pag pinalayas natin yan, katumbas na yan ng pagkasira ng ating diplomatic relationship sa China. With, para sa akin that's the least, 'di ba? Oh. Yes, tama ho, Hermy. Sa Porac, Pampanga, yung bagong natuklasan ngayon. 'Di ba? Mas malaki pa kaysa sa Banban Pogo. 'Di ba? Yung sa Cavite, yung Covelandia, yun hindi na ngayon ganun kagulo. Wala akong nababalitaang hindi maganda doon. Doon sa Cavite, yung property pag-aari dati ng mga Rimulya. Problema ho kasi talaga natin dito, yung mga local government officials natin, magmula diyan sa PAGCOR na nagbibigay ng lisensya, pag nakabigay na ng lisensya, wala na ho silang pakialam. Ang LGU, ganun din, wala na ring pakialam. Siyempre ho, yung mga illegal na gumagawa, hindi ho yan magpapakita ng lantaran kapag may bisita. Kahit araw-arawin mo tumambay dyan, hindi yan magpapakita ng mga illegal. 'Di ba? Pero may mababalitaan ka ng mga nagaganap na something na illegal. O kapag may mga irregular na nangyayari, tingin ko naman dapat excuse me. Tingin ko naman dapat ano, 'di ba, pumaksyon na. Ang pinaka the best po kasing ginagawa rito um, dapat meron silang parang mystery. 'Di ba? Merong mystery employee, yung gano'n na papapasukin doon, so maha-hire. Pero ang totoo itong mystery employee na 'to, ito ang pinakamata ng gobyerno. Dapat gano'n, tapos from time to time, 'di ba, mapapalitan, yung ganyan. So, dapat may gano'n tayo diyan, At saka dapat po diligently ginagawa ng mga taga-LGU ang trabaho kapag nabigyan na nila ng mayor's permit dahil nga nababalita ang mga illegal activities diyan ho sa Pogo. Walang masama sa Pogo kung hindi ho gumagawa ng masama, yung mga pumapasok na negosyante rito, 'di ba? Kaso yun ang naiipon natin. Kaya pati yung mga hindi gumagawa ng mali, naapektuhan, nadadamay sila. Oh, yan oh. Kung walang magrereklamo, hindi sila LGU tama yun ang problema nga 'di ba? Yan, Sir JDB, sana masilip din mga online casinos sa amin, northern part of Cagayan Valley. Naku sana nga masilip rin yan. Pero palagay ko naman, meron ng tumatrabaho dyan. Ay, exactly. Sabwatan ho talaga yan. Malakihang pera yan talaga. Kaya kahit na pikit mata na lang sila sa nangyayari. Ngayon, ito naman ho yung isang magandang balita. No? Ito, sabi ni Risa Ontiveros, isang panawagan sa National Security Council, naiangat na kay Presidente itong usapin ng Pogo. Yung Philippine Offshore Gaming Operations Pogo bilang national security threat. Sa tingin ko,
na-establish na threat ang Pogo sa national security. At kaya hinihingi ko na si Presidente at sa pamamagitan ng National Security Council ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agencies. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at kabilang ang presidente. Ito naman kay Gatchalian, sabi niya, kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agencies yung kinatatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko. Diba? So, ibig sabihin niya rito ho, pagka dumating yung mga halalan, yung mga ganyan, ito hong mga Pogo operators na yan, yung mga negosyante ng Pogo, yung mga lalong involved sa illegal, talaga hong gumagastos na sa mga politiko. Diba? Kung dati problema natin narco politics, ngayon ho, magkakaroon tayo ng Pogo politics. Yung mga puppet nila, protector, sa madaling salita, ipoposisyon nila ito sa mga ahensya sa gobyerno mismo. Diba? Sa mga LGU. Katulad kay Alice Guo. Diba? Katulad yung doon sa Cagayan. Oh. Yan, sabi rito, enforcement agencies, umaabot na rin. Diba? Tulad ng kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local criminal syndicates, nakakasama na nila. Ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol ang mga ito at hindi na sila at sila na ang kokontrol sa gobyerno natin kasi may mga tao na silang binabayaran. I totally agree. Sa kanyang pangamba na to, I totally agree. Diyan. Kasi ngayon parang mahalata mo na sa mga kasama rin nila dyan sa Senado, sa mga politiko, sa mga LGUs. Diba? Patok, biro nyo, patok. Ito lang pansinin nyo to. Patok na ho yung balita tungkol sa mga illegal activities na natutuklasan sa mga Pogo Hub. Bakit yung ibang mga LGU na merong Pogo, hindi ho natin nababalitaan na sila ay nagsagawa ng masinsinang mga site visit, yung mga surprise site visit, hindi sila nagsasagawa ng double check, 'di ba? Do sa mga dokumento ng mga empleyadong pumasok dito sabi nga most of them are undocumented. Kaya nga itong Chinese embassy ang pumipick up sa kanila, and then from there pinipick up naman itong van, dinadala sila doon na mismo sa Pogo or kung saan sila magi-stay, maninirahan. Bakit naman nagrereklamo 'tong mga 'to? Bakit kapag itong mga 'tong mga dayuhan ay nailigtas and then we tag them as saved? Kasi nga po, because of human trafficking. Iba yung trabaho, iba ang bansa na sinabi sa kanilang dedestinuhan nila. And then they found out, lalapag sila rito sa Manila. And that's for real. Gagawin silang mga Pogo agents. Wala ho akong ideya dyan kung bakit binawi yung warrant dyan sa Pogo, dyan sa Porac. Sabi niya, paano yung mga taong nasa loob ng building? Kawawa naman sila. Tao rin yan, na biktima sila ng sindikato. Kawawa nga ho talaga. Diba? Sorry wala akong idea kung bakit yan. Yun lang kasi nakita ko kanina na merong bagong natuklasan nga yun dyan sa Porac, Pampanga. Pero kung wala hong matibay na dahilan yan at binawi ng korte yung warrant, yung search warrant, nako. Alam nyo na ibig sabihin, mukhang yan na nga yung sinasabi nito ni Gatchalian. Di ba? Pinangangambahan niya na may mga tao sila rito na nakakapasok na, nakaka-penetrate. Now, ako, may nagtatanong sa akin din. JDB, bakit si PBBM hindi pinapansin ng Pogo? Di ba? Pinababayaan lang. Well, ang nakita ko ho, sa pag-oobserba ko sa ugali ng Pangulo natin, hindi ito katulad noong ni dating Pangulong Duterte na sawsawero. Si PBBM,
Hindi, hahayaan niya muna. Total, may proseso lahat ng bagay, 'di ba? So hinahayaan niya muna na gumulong yung mga investigasyon while at the same time nagkakaroon ng awareness ang taong bayan, 'di ba? Tapos pagka talagang established na yung sinasabi na facts, then saka na ngayon inaasikaso ng presidente. Hmm. So ang mangyayari ngayon dito, iaakyat na nila sa presidente, then madaling-madali na po 'yan sa ating pangulo na iutos, i-ban ang pogo, kumpiskahin lahat ng mga ari-arian nila in favor of the government. Kasuhan yung mga dapat kasuhan. Kasi yun po talagang dapat katapat niyan. Hindi ibalik sa kanilang mga kamay yung mga complex na pag-aari ng pogo. For example, yung doon sa Cavite, yung Covlandia, 'di ba? Yung isla dati ng mga Remulla na binenta sa mga Chino. Na ginawang Pogo Hub. O, kapag yan ay gumawa ng kabalbalan at ibinan ng presidente ng Pilipinas, dapat po kasama yan na kukumpiskahin yung property, 'di ba? At ipagamit, 'di ba, sa kung anong mga industriya ang pwedeng gumamit diyan, pero may rental. Oo. Kumpiskahin, hindi yung ibabalik sa kanila tapos ibebenta nila, wala na, 'di ba? So yan ang nakita ko rito ang pinakamagandang gagawin ng presidente diyan. Ay iutos niya, he has no choice. He has no choice. Kailangan niyang linisin kasi ang mga basurang ikinalat, hindi lang po iniwan, ikinalat pa ng nakaraang administrasyon. So kapag ka pinalayas na ng Pangulo ang Pogo, madali na yung mauunawaan ng taong bayan na kasi sasabihin nila, o yan, pinaalis ang Pogo kasi tatak Duterte. Putang ina, di ba? Kapag sinabi pa nila yan, napakadali na po nating madidibang na wala nga kayo talagang utak. 'Di ba, sagrado de kandado kayo. Hear no evil, see no evil. Nakita nyo ng mali yung pinagagawa ng Pogo, ganun pa rin kayo. 'Di ba? Support pa rin kayo, paniwala pa rin kayo. Pero palagay ko naman ho, ah, super majority na ng mga Filipino, hindi na ho aawayin si PBBM kapag yung Pogo na nagdadala ng 65 billion pesos na revenue sa gobyerno natin taon-taon, mawala, okay na yan sa mga Pilipino. Katulad ko nung una, ayoko na alisin ang Pogo. Kasi nga, maganda yung revenue. Maganda naman yung paliwanag. And it's just a matter of proper implementation of laws and regulations. Diba? Pero reality came, hindi ho talagang uubra yung ganong klase na, diba? Kasi hindi pa tayo ganong ka-mature pagdating po sa pagtupad sa batas. Yan ang problema pa ngayon ng mga Pilipino. 'Di ba? Sanay pa rin tayo sa palakasan. Sanay pa rin tayo na kapag hindi natin nagustuhan, 'di ba, kahit tama, wala, ayaw talaga natin. Oo, hindi natin tinitignan yung batas, hindi natin tinitignan yung katuwiran. Merong mga kokonti pa lamang ng mga Pilipinong ganyan, 'di ba, na tumitingin doon what is just and what is right. 'Di ba? Hindi yung Loki Tatay Digong yan, tatak Duterte yan. Sinisiraan lang yan ng mga Marcos. Nagtatanim lang sila ng mga nanto-torture pero totoo walang gano'n. Walang human trafficking pero totoo meron, 'di ba? Yan ang nakita kong gusto mangyari ni PBBM. Kaya nahayaan niya na sige, pag-usapan niyo 'yan sa free market of ideas. Yan ang taong bayan malaman, maging aware, 'di ba? Tapos pag orasan ng desisyon, yan na. At tama ho rito, hakbang nito nila Rizzo Ontiveros at nito ni Gatchalian na iakyat na nga ho, i-escalate na sa ating Pangulo. Now, ito naman ay good news. Ha? Sapagkat ito pong operation ng Lotto, yung traditional Lotto naman, ay palalawigin. Alam nyo, under yan ng ito naman ng PCSO. Mas magugustuhan ko naman po talaga itong PCSO. Lagi ko naman pinagtatanggol to. Bakit? Tingnan nyo, Pogo. Ha? Sige nga, yung Pogo ba minabalitaan kayo na tumulong sa medical assistance? 'Di ba? Financial assistance sa mga may problema sa ospital? Wala akong nababalitaan ganun nila 'di ba? Itong PCSO, meron.
o nakakapag-produce ng mga multimillionaires kahit na anong paninira nila. So ngayon ang nakita ko lang kasi sa internet, nagkaroon ng itong Sigma Asia 2024. I click it, akala ko kasi ay Six Sigma. Kasi binabas in work in call center, in BPO, nag-aral din ho ako ng Six Sigma. So this is a kind of management style uh, in a modern approach. Okay? Yung talagang systematic na klase ho ng management. Ganun yung sa Six Sigma. Akala ko ano una, fraternity yun eh. So, nung makita ko yung Sigma Asia 2024 kagabi, sabi ko, uy, okay to ah. And then, ma-realize ko, si ano to, si Mel Robles. Yan. So, ito ngayon, ang nakalagay nga dyan, Philippine gaming leaders discuss tax cuts, market growth, and regulatory opportunities. So, ito, sabi rito sa kanilang pag-uusap, so natalakay nila yung potential daw po, potential maturity of the gambling market in the Philippines. Well, tagal naman hindi naman nawala sugal sa Pilipinas, di ba? At mainam na rin naman na kaysa mapunta yung mga revenue niyan sa kamay ng mga waiting lord, mapunta sa kamay ng kung sinong tao, hindi mo naman mapigil. So, nagawa ng paraan nga, papanahon pa to ni Apple Lakay, di ba? So, meron tayong modern na loto. Nung araw, charity sweepstakes lang eh. Ngayon, ang pinag-usapan nila rito, nila Mel Robles, nila Ramon Garcia, si Ramon Garcia ay itong nakaputi. Yan, sabi rito, expressing confidence in the untapped potential of the lottery sector and other forms of gambling. Again, mga kababayan, ito hong gambling na to, itong tawag diyan, itong mga loto na to, no? So ang ang PCSO, marami ho kasi silang klase ng palaro. Merong mga low tiers, yung mga kumbaga barya-barya yung panalo. Yan. Sabi rito ni Mel Robles highlighted the unique nature of the lottery. Ano 'yon? Bet and forget. Taya ka, talo ka, wala na, hayaan mo na. Ganon. Type of game which allows for larger jackpots compared to casino games. So he also mentioned the PCSO's plans to launch a billionaire lottery, and this is what I like. Siguro sana, no sana, kung sinong didinig, hindi ko alam kung didinggin ng Diyos, no, kung para sa kanya ba, no, manalo naman tayo ito sa billionaire lottery. Kung hindi tayo manalo sa millionaire, 'di ba? Kahit na 1 million, diyan na lang sana sa billionaire lottery. So, pero talaga naman po, sabi nga niya rito, to excite the market, 'di ba? Ano gagawin natin sa mga sugarol? Ipaubaya sa kamay ng mga waiting lords, 'di ba? Di hawakan na ng gobyerno. Bisyo nila 'yan eh. May pera sila. Hindi rin naman kasi makakapasok sa ganyan. I mean, hindi naman makakapagsugal ng ganyan kung wala silang pera, 'di ba? So emphasizing the operator's role in boosting sales and contributing to government tax revenues. Yun ang isang main goal nitong PCSO. Now, sabi nito, envisioning an Asia Billions lottery, the conversation had then shifted to the idea of commingling. So may mga ano na tayo, mga kasakasama na galing sa ibang bahagi ng Asia. Sabi, with Patrick Kinghorn posing the question of whether an Asia Billions lottery could be feasible. Katulad nga raw po, gaya-gaya pala itong mga to. Kagaya raw po sa Euro Millions. And sabi ni si Mel Robles and then si Ramon Garcia naman, so they both expressed interest in the concept. So with Robles suggesting the idea of a world lottery as a cultural and unifying event. Putragis, no, mayroon tayong ganun. Tapos dito sa Pilipinas, so siyempre, laki revenue nun para sa bayan. Tapos Pilipino pa manalo, sana una ako. Yeah. The panel also discussed the acceptability of gambling in various cultures, noting that the lottery is often seen as a more socially acceptable form of gambling. They touch on the different age limits for gambling in the Philippines compared to other countries and the potential for expansion in such as sports betting.
Grabe mag-isip 'tong mga ano 'no, 'tong mga utak sugarol. Terrible. Ito pa, ito yung nagustuhan ko rito, tignan niyo ha. Sabi rito, Garcia meanwhile underscored the growth potential, and this is from another article. Pero ito rin yung pinag-uusapan. In emerging gambling markets outside Manila, especially Clark, Cebu, and Iloilo. Rito na nga lang po sa Clark, di ba? Sa Cebu, Iloilo, sa ibang lugar pa ng bansa natin. O Davao, ganon. Ba't nga pala si Digong, hindi nga pala nagpalagay ng Pogo sa Davao? May Pogo ba sa Davao? Parang wala, ano. Loko yun ah. Hmm. Ngayon, mainam na ho na yung mga business areas, 'di ba? Mas mainam na magkaroon ng ganyang pasugalan na pagmalakihan, okay? Pati revenue ng gobyerno ay pangmalakihan. Tapos ang pinag-usapan kaysa naman po mapunta pa yung mga pwesto na 'yan sa mga Pogo Hub, 'di ba? Sa mga operators ng Pogo. Hindi pabor na ako rito sa gustong mangyari po ng PCSO. 'Di ba? Kasi gusto nga nila yung kanilang yung traditional nila na lottery, yung merong card na maliit, tandaya, yung gano'n, yung parang keno, yung ganyan, palawigin pa nila. Tapos magkaroon ng, kung meron tayong jackpot lotto lokal, o pang Pilipinas, magkakaroon ng parang katulad sa Europe, 'di ba? So, yun ang kanilang, pinag-uusapan. Hmm. Eto pa, kaya naman ho gustong-gusto kong manalo. Kasi yung iba sinasabi, hirap naman pagka nanalo ka diyan, halos lahat na lang yung tax niyan, eh. Alam niyo ba kung magkano yung tax? Medyo malaki-laki rin, 20%. Now, sa pinag-usapan nila rito, magkakaroon daw ng tax cut. So for example, kaya nga gusto ko ako unang manalo, eh, sa billionaires lotto or lottery. So pag ako nanalo, kunwari 1 billion, no, okay na ako dun. So 20% yung current na tax, babawasan. So meron tax cut. So it means, ano yan, tawag dito, savings or take home money para sa akin. Di ba? So for the government, nabawasan man yung nakuha nila sa tax, marami naman silang way para makabawi, eh. Di ba? Mula sa operation nitong expansion na pinag-uusapan nila dyan. So this is a good news. Kesa naman sa sugal lang ang pag-uusapan, di doon na po tayo sa well-regulated. Kaya ho yata galit na galit ang mga Digonians ano, kay Mel Robles. Bukod doon sa kaibigan siya ni TP, ito ho kasing PCSO, talaga namang regulated, 'di ba? Bantay na bantay yung mga galaw. Tapos consistently nakakatulong sila. Imagine ha, 55% ng revenue. Napupunta roon sa premyo. Tapos yung ibang mga ano nila, parang 15% na lang ang napupunta sa operational nila ng PCSO. And then the rest, mamudmod sa mga hospitals, sa mga medical assistants. 'Di ba? Kaya nga, sabi ko, kahit na anong paninirang ginagawa nila rito sa PCSO, lalo lang ho nagiging malakas. 'Di ba? The more na tumataas yung presyo na papanalunan, ibig sabihin maraming tumatangkilik. Lalo na rito, 'di ba? Mainam na ho ngayon ha, pugutin. Mainam na ho ngayon, tunawin na ng gobyerno ang Pogo. Bago pa pumasok yan sa utak, sa isipan ng mga Pilipino at malulong sa sugal na yan. Dito na kayo magpakalulong, at least ito kumbaga bet and forget. Taya ka, matalo ka, na, talo eh. Lit lang namang halaga. Better luck next time. Try ka naman next time, di ba? Sabi ni Annabelle Channel. Magtaya nga rin ako dito sa Hong Kong ng Mark 6. Yan, 30 million Hong Kong dollars. Malaki yun sa pera natin. Sobra. Di ba? Siyempre, maliit lang na halaga itinaya mo. Pag ikaw yung tinamaan ng swerte, nagkapanagpo kayo. Nagkapanagpo sila ng taya mo. Di ba? Kesa naman sa yung iba, tignan nyo ha, sabongero. Anong gagawin ng sabongero? Alaga ng manok, himas-himas. Tragis, si Mrs. Hindi na hindi na mahimas.
Hindi na mapaliguan yung anak, uhugin na yung itsura. Pero yung manok, gwapong-gwapo, 'di ba? Vitamins yung manok, yung pamilya, tuyo ang ulam, hawot. Oo. Yung manok may vitamins kumpleto. B1, B12, tapos yung mga tinuturok pa, naka-pharmaton pa, 'di ba? Kaya yung manok pagka makita mo brusko yung katawan, 'pag pumalo, naku, malutong. Ngayon kung dito sa klase nung, palaro na 'to mas malaki naman di hamak ang premyo kung milyones mananalo ka, 'di ba? So mainam narito na lang, at least ilang minuto lang tataya sila, oh, abang na, swerte ko na ba ngayon, 'di ba? Wala na silang kailangang resibo na himas-himasin pa nila, alagaan lang nila yung numero, 'di ba? Kaya ako pabor ako dito sa plano na 'to nila Mel Robles para diyan sa pagpapalawig ng, traditional lotto operation nila, tsaka yung, innovation 'no, magkaroon pa ng iba pang mga palaro para sa mga sugarol nating kababayan. Pakinabangan natin sila, pakinabangan ng gobyerno, effectively bago pa 'yan mapakinabangan ng mga sindikato, 'di ba? Oh, sabi ni Best Shin, "JDB, 'di naman maisasabong yung anak, eh." Oo nga pala 'no, sorry. Si misis oo nga pala hindi rin maisabong, kasabong lang. Hindi, naalala ko lang ho kasi when I was in high school, second year high school, yung aking, pamangkin na may dala ako sa school na isang bote ng Revicon, 'no. Sabi ng nanay ko Revicon tsaka Enervon 'yan, eh, dala ko. Oh, sabi niya kasi, "Iinom ka nito isa sa umaga, etong isa iinumin mo sa gabi." Diyos ko, 'pag ginawa ko yun pulang-pula pisngi ko, kahit na kulay brown ako. Tapos lagi akong antok na antok. So tamaan lang ng hangin ng electric fan mata ko, antok na antok ako. So nakita nung pamangkin ko na kakaeskuwela ko rin, sabi niya, second cousin ko yung nanay nun, eh. Sabi niya sa'kin, sabi sa'kin, ba't meron ka niyan?" "Oh, eh, bakit? Akala nga namang kayo lang meron." "Hindi, maraming ganyan sa bahay." "Oh, talaga?" "Oo, pagkasuweldo ng papa ko." Sabi niya, "Bumibili yun madami, nakasalansan sa dingding." Eh, di maganda meron kayong vitamin. Sabi ng nanay ko, ito raw para sa baga. Ito namang isa rito para sa mata, para sa utak, para matalino daw kami. So lahat kaming magkakapatid na nag-aaral may ganyang baon. Sabi ko, "Hala, hindi, ba't iniinom mo yan?" Sabi niya, "Ano yan eh, vitamins yan ng manok." "Vitamins ng manok?" Sabi ko, "Hindi, pantao yan. Basahin mo." Basa siya. Tapos nung pinatikim ko sa kanya, nagustuhan niya dahil matamis. Tapos sabi ko, "Tignan mo kapag ka nangisay ka." Wala naman daw masamang nararamdaman. Sabi ko, "Kasi nga mali yung sinabi ng tatay mo, kaya ng tatay mo sa inyo." Oh, alam niyo ginawa niya? Ayun, kumukupit ng vitamins ng manok. Nabuking ng tatay. Sabi ko, "Bakit may ano ka, ba't namumugto mata mo? Bakit may latay ka?" Nagulpi ko ng tatay ko, sininturon ako. Paano nangyari? Nalaman daw na kumukuha siya ng vitamins. Paanong nalaman? Ubos agad, eh. 'Di ba dapat isa-isa lang ang inom? Yung mga kapatid niya binibigyan niya rin, 5 yun. Ubos agad yung laman. Naku, galit na galit yung tatay niya. Grabe 'no? So, yung mga ganyan, kaysa ho magsasabong pa kayo, isabong niyo na yan sa kawali yung manok niyo, 'no? Yung asawa niyo, yung anak niyo, yun na yung mga himas-himasin ninyo vitamins. Oh, tapos taya na lang diyan sa PCSO, 'di ba? Nakakatulong pa sa charity. Oo. Ay naku. Alam niyo, buti nga ngayon meron tayong ganyang klaseng ano yan, general manager si yung kaibigan ni TP si Mel Robles, 'no. 'Di ba? Sabayan talaga para mas mapaunlad. Malaking bagay 'yan, eh. Hmm. And again, ulitin ko lang, si Apo Lakay may iniwang PCSO, mga sugal, 'di ba? Tapos etong yun nga, charity sweepstakes, and then eto namang si Pinoy may iniwan daw hong Pogo, BPO. Pagdating dito kay Digong, ang iniwan sa Pilipinas ay tumataginting na regalong, shit, Pogo na sakit ng ulo natin ngayon. And I pray, no, dalangin ko sa Diyos, para sa ating presidente, sir, tunawin niyo na.
So, tunawin nyo na at kumpiskahin nyo ang mga properties ng Pogo. At ito'y ituring na pag-aari na ng gobyerno ng Pilipinas. Oh. Total, paano pa magdidemanda yung mga yan, mga nakabiling yan? Eh, ban yan dito na sa Pilipinas, di ba? Yung mga involved ho dyan, yan po ay dapat yan, persona non grata rin yung mga yan. Tama? Persona non grata yung mga dayuhan na yan para hindi na makakabalik-balik dito sa Pilipinas at pag bumalik dito, hindi na patatawirin. Di ba? Pababalikin na sila sa kanilang airport. O balik na sila, abang sila ng susunod na flight pabalik ng bansa nila. No, dapat ganun. Okay?